Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa kabutihan ng Diyos na nakadalo po tayo ngayong umaga. Hindi po lingid sa ating kaalaman na meron pong mga pagsubok sa bawat umaga. Hindi ko po alam na kung ano po yung pinagdaraanan natin. Pero kung nandito ka ngayon, kapatid, nais ko lang sabihin na nagtagumpay ka. Pwede bang sabihin sa katabi mo, kapatid, nagtagumpay ka? Yes, nagtagumpay ka sapagkat ang nais ng kaaway ay hadlangan po yung paglalim mo sa pagkakilala sa Diyos. At sa tuwing tayo po ay nakapag-praise and worship, tayo po ay nakapag-aral ng salita ng Diyos, lumalakad po tayo sa pamamaraan ng Panginoon, nagaganapan po natin ang kalooban niya at lumalago po tayo. Ayaw na ayaw po yun ni Satanas. Kasi pag may isang taong lumalago, tumatatag sa faith, nagiging leader, let's say, at naglilingkod sa Diyos, nagiging dagok yung kay Satanas. Sobrang laking dagok po ng kay Satanas. At yung isang hindi mananampalataya ay makakilala, magbalik loob sa Panginoon, isang dagok din po yung kay Satanas. At para naman po sa kampon ng Diyos, no, libo-libong anghel yung nagkakasaya po sa langit. Kaya kapatid, tunay nga na nagtagumpay ka. Hallelujah. Sa pagpapatuloy po natin, sa huling linggo ng buwan na ito, which is napakalamig. Parang bumalik tayo sa December na naman, no? Yan. Wala namang mga nagkaubo masyado. Especially mga bata. Wala naman po, no? Praise God, praise God, praise God. Yan, pero hindi po maiwasan, no? Sobrang lamig po talaga. At parang bumabalik tayo sa fourth quarter na naman, no? Ayan, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral. Ang topic po muli natin ay patungkol po sa banal na Espiritu Santo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa pag-aaral po natin neto, may nakikita na po ako mga progress. No, sa mga kapatid natin, may nakakausap ako na may naranasan siyang matinding challenge sa personal niya and particularly sa work niya. Pero habang papauwi siya galing sa work, nangusap sa kanya ang banal na spirito, sabi, anak, ka muna, huwag ka muna umuwi. Nagpunta siya sa isang magandang lugar na madadaanan lang din naman niya, so napa-U-turn siya. Nakita niyo, na-appreciate niya yung kabutihan ng Panginoon. Tunay nga mga kapatid na ang Holy Spirit nangusap. Kailangan lang po natin malaman yon at kailangan natin yung pakinggan. Meron din, sa prayer meeting natin, may nagte-testimony rin na kapatid, na pag napupus po siya ng Holy Spirit tuwing umaga, nagiging ibang tao siya. Ibig ko sabihin, may mga gawaing bahay, hindi niya usually tatapos niya na mas maraming pagbubunganga kaysa paggawa sa gawaing bahay, no? Pero dahil napus po siya ng Holy Spirit umaga pa lang, controlled yung puso niya, controlled yung bibig niya, no? Sabi niya doon, umaawit lang siya ng papuri sa Panginoon at mas marami pa siyang nagawa na gawain sa bahay. Tunay nga, mga kapatid, na ang Holy Spirit ay tunay at siya'y kumikilos po sa atin. Amen? Kaya sa umaga pong ito, talakayin po natin ang makapangyarihang gawa ng Holy Spirit sa buhay ng mga Christians, ng mga believers, ng mga mananampalataya. At sa pag-aaral natin, may tatlong bagay po tayong pag-aaralan. Ito po ay siya ang nagliligtas, siya ang nagpapalago, siya ang magluluwalhati. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Tayo po yung makibukas sa 2 Thessalonians, Tagalog na lang siguro, ikalawang sulat sa mga taga-Thessalonica, chapter 2, verse 13 hanggang 14. Sige, tingnan natin. Ganda, meron na ako rito. Hindi na ako gaganon ah. Wow. Ayan. 2 verse 13 to 14. Ayan, sige. Basahin po natin. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo, kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan.
14, tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita na pinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Ang aming Panginoon, nahayag po ang iyong salita sa kapulungan pong ito. Acknowledge po namin ang iyong presensya na sa 2 o 3 taon nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka po sa aming kalagitnaan. We welcome your presence. Ikaw lang po ang nag-iisa naming audience sa oras na ito. O Banal na Espiritu, kami iyong turuan, Panginoon. Hindi ko po maaring maarok, Panginoon, yung way kung paano matuto ang aking mga kapatid. Ngunit kung ikaw po ang mangusap, O Banal na Espiritu, sila po ay matututo, sila po ay lalago. At sa oras rin pong ito, Panginoon, patuloy po kami nagpapalinis, nagpapatuwid sa iyo mula sa mga lahat ng ginawa at nagawa namin kasalanan. Hindi po namin pinapahintulutan na nakawin ni Satanas ang binhi na nais mong itanim sa aming mga puso. Ito nawa ay mamunga. Ito nawa ay lumago, o aming Diyos. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Makakaupo po ang bawat isa. Kagaya po nung nasabi ko, ang ating pag-aaral ay iikot sa 3 bagay po na ito. Siya ang nagliligtas, siya ang nagpapalago, at siya ang magluluwalhati. Mapapansin nyo, di ba yung nag is present tense, no? So continuous yan. Siya ang patuloy na nagliligtas hanggang sa panahon na ito. Hindi lang nung bago mamatay si Jesus or after mamatay si Jesus, siya ang patuloy na nagliligtas maging sa oras na ito. Siya rin na nagpapalago. Ang Banal na Espiritu rin po ang nagpapalago maging sa oras po na ito. Pero, hindi pa po nag-uumpisa ang pagluluwalhati. No? Hindi pa po yan. Ang pagluluwalhati, makikita nyo, magluluwalhati. Ibig sabihin, ano naman yan? Future tense. No? So, mangyayari siya sa hinaharap. Siya yung gaganap ng pagluwalhati sa atin. Again, mga kapatid, ang ating pag-aaral sa umagang ito ay ang kapangyarihan or ang makapangyarihang gawa ng Espiritu Santo sa buhay ng mananampalataya. No. Ito po ang ating huling pagtalakay patungkol po sa Holy Spirit. Pagkatapos nito, dadako po tayo sa mga ibang topic rin po. Pag sinabing nagliligtas, ito po ay patungkol sa justification. Balik muna tayo sa main points natin. Pag sinabing salvation, mga kapatid, nahati po ito sa 3 bagay. Hindi lang po siya isang bagay. No, pakinggan niyo ang mabuti. Pag sinabing salvation or kaligtasan, hindi lang po siya nahati sa isang bagay. Ang salvation, mga kapatid, ay nahati sa 3 bagay. Ito ay nahati sa una sa justification. Pag sinabing justification, pinawalang sala. Yun po talaga yung direct na translation yan. Yung sanctification, ibinukod or pinapaging banal. No? Pag sinabing sanctification, pinapaging banal, glorification, niluluwalhati. Ibig ko sabihin, mga kapatid, kung ang kaligtasan ay nag-umpisa lang dun sa nag-prayer of acceptance ka, no? Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, isulat mo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang kaligtasan ay dun nag-umpisa at dun lang natatapos, hindi po kompleto yung kaligtasan, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat babaguhin ka ng Panginoon paunti-unti. Yun po yung sanctification. Ginagawa ka niyang banal, binabago ka niya, no, binubuod ka niya para sa sarili niya. Yun po ang ibig sabihin ng sanctification. Pinapaging banal. Paano po nangyari sanctification? Yan po yung lumalago tayo sa faith. No, dati, pagka nagkaroon tayo ng problema sa pera, mangungutang na tayo agad. Or nagkaroon tayo ng problema sa family, magiinom na tayo agad. Ngayon, hindi na. Kasi sanctification, binabago ka pa unti-unti. Sa halip na mangutang ka, lalapit ka sa Panginoon, Lord, ito po yung kailangan namin. Sa halip, pag kami nag-away, hindi ka nababalik, hindi mo rin siya mumurahin, hindi mo siya iti-trigger. Ibig sabihin, yung bunga ng Banal na Espiritu nakikita sa iyo pa unti-unti. Mga kapatid, ito po yung sanctification. So, ang tawag rin po dito ng iba ay second grace. No? Siya ang nagliligtas, nagpapalago, at finally, magluluwalhati. Aanihin po natin ang kaligtasan kung wala naman ang glorification. Ang glorification, ibig sabihin, yung kaluwalhatian na meron kay Jesus Christ, mapapasa atin. Ano ba yung meron siya? Buhay na walang hanggan. Meron siyang immortal body. Magkakaroon din po tayo nun. Kasi kung yung katawan lang po natin yung pupunta sa langit, hindi po ito ubra sa langit. Diba? Pagka sumakay nga lang tayo sa jet, tapos hindi tayo nakasuit, no, ng proper na suit, puputok maybe yung eardrums natin or yung mga particles ng katawan natin, hindi obra. Yung katawan po natin, mga kapatid, hindi po pwede sa langit kasi eternity po ang langit. So,
Yung po ang ibig sabihin, magluluwalhati. At sa mga bagay po na ito, sangkot po rito ang banal na Espiritu Santo. Kung wala po ang banal na Espiritu Santo, hindi po ito magaganap. Una sa lahat, yung kaligtasan. Yung pagliligtas ay trabaho po ng banal na Espiritu Santo. Amen. No, sapagkat pwede po nating mapakinggan si Jesus, ngunit kung ang banal na Espiritu ay hindi mangusap sa atin, no, hindi tayo bibigyan ng sapat na pananampalataya, na sapat na grace, hindi po talaga tayo maliligtas. Kung hindi po papasok sa buhay natin ng Holy Spirit, hindi po tayo maliligtas. No? So without Holy Spirit, there is no salvation of souls. Wala pong kaligtasan kung wala ang banal na Espiritu na nangungusap. At para sa mga kapatid natin na naligtas, no, ang banal na Espiritu ay sumasa atin ngayon. No, walang conversion kung walang Holy Spirit. Walang pagbabago ng isip kung wala ang banal na Espiritu. Especially, walang pagbabago ng puso. Kasi yung isip pwede mong mabago sa pamagitan tinatawag na indoctrination, no? Tuturuan mo yan, mula pagkabata, tuturuan mo, no? Or may mga ginagamit pa silang term, ang religion daw ay brainwashing, no? Kung mind lang. Pero, paano mo mababago ang puso ng tao? Dalin mo yan sa pinakamagaling na surgeon ng puso, cardiologist. Anong gagawin niyan? Bubuksan ba yung ano? Bubuksan yung puso o operahan, naalisin yung kasalanan, papalitan ng bagong katauhan. Hindi po inuubra mga kapatid. No. Ang banal na Espiritu ang dahilan kaya nako-convert ang tao mula sa walang Kristo, nagkakaroon sila ng Kristo, mula sa walang purpose, nagkakaroon sila ng purpose. Imposibleng malinis ang puso ng walang Holy Spirit. Meron ngang empleyado, magaling siya maglinis ng mga building. No, naglinis siya ng mga building, inaano niya yung mga salamin. So, ito, 30 years of experience. Mga building yung nililinis niya. Kayang-kanya linisin niyang pakintabin. Ngunit may isang pagkakataon na may nililinis siya, pero kahit anong kusot niya, kahit anong sabon niya, kahit anong gamit niya, hindi pa rin malinis-linis. No, hindi malinis-linis yung salamin na yon. Yun pala, yung dumi nasa likod. Nag-guess nyo mga kapatid, yun dumi nasa likod. Ang ibig ko po sabihin, ang paglilinis ng puso, spiritual na gawain. Amen? Ang pagbabago ng buhay, spiritual na gawain po yan. Hindi mo po siya kayang mamanipula. Spiritual po yan, ginagawa. So, yun po yung trabaho sa atin ng banal na Espiritu Santo. May kita po natin sa sa John chapter 3 verse 5 to 8. Tignan natin, bakit kaya tinawag na born again ang mga born again? John 3 verse 5 to 8. Pag may nagtatanong sa atin, sasabi, anong religion mo? May kaibigan ako, Christian sila, pero nilalagay nila sa resume, kakagraduate lang namin, Christian sila, tapos kakagraduate lang namin, ang nilalagay niya, Roman Catholic pa rin. Sabi niya, okay lang yun, Pers. Rin naman, ang religion naman natin, relationship, no? Makes sense. Sabi niya rin, ayaw niyang ilagay yung born again kasi parang marami pang tanong, baka pagdiskitahan siya, yun yung sinasabi niya. No? So, ayun. Tignan natin kung bakit nga ba born again yung tawag sa mga born again. John 3 verse 5. Sagot, ito yung usapan ni Jesus at Nicodemus. So si Nicodemus, isa siyang mataas na klase ng tao sa Israel noong time na yon. Meron siyang posisyon sa gobyerno. Na may kita nyo, kung baga ito yung mga VIP sa kalsada, parang ganon. Meron to mga escort, para siyang part ng Senado. Tapos siya yung gumagawa ng batas, siya yung nag-uukol ng parusa. Mataas po ang katungkulan neto Nicodemus. Ngayon si Nicodemus ay tagapagturo rin ng kautusan. Ninais niya na makausap si Jesus, no? At magtanong patungkol sa mga bagay. So, okay lang ba? Tignan natin yung tanong ni Nicodemus. Ayan, full chapter na lang tayo. Yan. Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos sapagkat wala makakagawa ng inyong himbalang ginagawa kung wala sa inyo ang Diyos. Sige. Ito yung biglang sinabi. Tandaan mo sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli, unless a man be born again.
he will not see the kingdom of God. Sabi ng mga ibang pastor, unless a boy be boy again. A man be boy again pala. Unless a man be boy again. No? Di ko alam, medyo malalim yata yung joke na yun. Unless a man be boy again. Dapat maging lalaki ulit. Pag inulit ko yung joke, kuya, lumabag ako sa rules ng mga ng mga pick-up lines. Yan. Maliban tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kailangang ipanganak muli. No? Yun yung nirekta ni Jesus sa kanya. So ito, naging katanungan kay Nicodemus to. Paano ng isang matanda ay ipapanganak muli? Kailangan bang bumalik sa sinapupunan? No? Di ko alam kung kaya ako ipanganak muli ng nanay ko. Nasa laki pa ako sa nanay ko. Hindi obra. Ang sagot dito ni Jesus, ang pinanganak sa spirito ay spirito, ang pinanganak sa laman ay laman. Ibig sabihin, kung pinanganak sa laman, okay, tapos na tayo dyan. Pero iba yung pinanganak sa laman, iba yung pinanganak sa spirito. Kung pinanganak ka sa laman, kailangan mong ipanganak rin sa spirito. Kailangan mong ipanganak na muli. Kailangan mong ma-born again. Ibig ko sabihin, mga kapatid, ang pagiging born again ay spiritual na gawain. Ito ay isang karanasan. Experience po ito. Di ko po alam, maaaring naranasan na ng karamihan sa atin, nung umpisa natin makilala ang Panginoon, di ba parang takam na takam tayo sa Word of God? Amen? Yun. Ganon kasi yung bata eh. Di ba kahit wala naman yung dede, gumaganon-ganon sila, parang naghahanap ng dede yata yun, no? Gutom, natatakam sa gatas. Ganon din po ang mga bagong panganak. It is an experience na na-excite ka sa presence ng Lord. Yung mga dating praise and worship song na di mo pinapansin, ngayon pinapakinggan mo na. Excited ka mag-pray. Yung po mga kapatid, yung mga marka na naranasan mo yung pagiging born again. So, ang pagiging born again, mga kapatid, ay karanasan. Kagaya na sinabi ni Jesus, yun, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito po ay karanasan, mga kapatid. At may tinatawag na born once or born twice. Pag pinanganak ka ng minsan, kailangan mong ipanganak muli. No? Hindi ka pwedeng pinanganak ka lang dito sa katawan mo, tapos hindi ka na muli ipapanganak sa spirito, sapagkat ang minana po natin na katawan, patay po yung spirito. Amen? Patay po ang spirito. Malayo sa Diyos dahil sa kasalanan. No? Yun po ang ating minana. Kaya kailangan po natin ipanganak na muli. Ito po ay second birth. No? Which is, kung pinanganak ka ng nanay mo, purihin ng Panginoon, ngunit ngayon, ipapanganak ka naman ng Espiritu Santo. Amen? Papanganak ka muli sa pamilya naman ng Diyos. Ang banal na Espiritu po ang nagliligtas. May kita po natin sa verse 6. Tingnan natin. Sige, doon pa rin. John chapter... Ay, hindi pa. Isa-isa pa. Yan. 6. Ang taong pinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa spirito ay spirito. Okay, pinanganak ka sa laman pero iba yan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan bumalik sa sinapupunan ng nanay mo para ipanganak muli. Ang kailangan mangyari, ipanganak ka ng Espiritu Santo. Ma-born again yung espiritu mo. No? Mga kapatid, ang born again ay hindi po siya relihiyon, siya po ay karanasan. Siya po ay relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, pag na-born again ka, pinapanganak ka muli sa pamilya ng Diyos. Nagkakaroon ka ng bagong apelyido. No? Nagkakaroon ka ng bagong pamilya, nagkakaroon ka ng bagong purpose, nagkakaroon ka ng bagong patutunguhan. No? Kasi dati ang purpose natin, kumain, magsaya, mamamatay rin naman. Ngayon, hindi na. May destinasyon ka na, hindi na grave yung pupuntahan mo. Darating ka sa glorification. Kung nasan si Jesus, doon ka mapupunta. Amen? So, yun po ang trabaho ng banal na spirito. Sige, tignan pa natin. 8. Last na to, 8. Yan. Ito. Dinescribe dito ni Jesus kung paano nangyayari yung pagkapanganak na muli. Kung paano nangyayari yung pagiging born again. Dinescribe po dito ni Jesus. Pwede po bang basahin natin sa verse 8? Sabay-sabay. Ready? Read. Amen. Nung nabasa ko to, medyo sobrang matalinghaga talaga sa akin.
Hindi ko alam talaga kung ano ibig sabihin nito. Ngunit, ang nais ditong sabihin ng Panginoong Yesus na ang Holy Spirit ay ang pagkapanganak na muli, ang kaligtasan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng, hindi mo alam yung mga kamag-anak nyo, maaari na parang sila yung black sheep ng pamilya, sila pala yung tinatawag ng Panginoon, maaaring may ganun. No? Na kagaya nung testimony ni Pastor June, adik talaga siya. Even nung time na nakarinig siya ng salita ng Diyos, may tama pa siya ng droga nun. Ang ginagawa niya, di ba, mag-aano siya nung mga shabu. Pagka medyo humihina na, sasabay ng marijuana. Pagka humihina na, sasabay ng alak. And nakaupo siya nun sa park, tapos nilapitan siya ng isang Kristiyano. Hindi na siya tinigilan simula nung time na yun. Nung una niya napakinggan talaga, high na high siya. Pero tignan nyo, ang sabi rito, umiipang hangin kung saan neto nais. Nagets nyo? Pumupunta yung hangin, ang symbol din po ng Holy Spirit ay hangin. Umiipang hangin kung saan neto nais, kung saan neto kalooban. No? Kagaya po na sinasabi ni Jesus, lalapit sa akin ng mga pinapalapit sa akin ng Ama, at ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi ko itatanggi. No, this is ay according sa kalooban ng Diyos. May biro nga dati, lagi sinasabi, hindi aksidenteng napunta ka rito. Di ba mga ganon, parang may aksidente talagang nangyari. Hindi nagkataon, yun ang gusto kong sabihin, hindi sa walang dahilan na napunta ka rito. Kaya kung may nag-invite sa'yo papunta rito, magpasalamat ka sa Panginoon, lahat tayo, na-invite lang din dahil may purpose ang Diyos. Amen? Iihip ang hangin kung saan kalooban ng Diyos. No? Ayan. Saan neto nais, naririnig mong ugong neto, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling or kung saan ito pupunta, kung saan pa yung purpose niya. No? Ganon din ang bawat pinapanganak sa Espiritu Santo. Maaaring sa pakikinig nila ng live, maliligtas sila. Hindi natin alam kung saan naabot yung live na yan. Hindi rin natin alam kung saan naabot yung mga pinopost nating Word of God sa Facebook. Yung mga sinasharean nating mga kaibigan. Hindi natin alam. Purihin ang Panginoon, no? Natandaan ko nung college ako, sobrang maalab ako sa pag-share talaga. College ako. High school actually, hanggang college kasi nakakilala ko fourth year high school. To the point na pagka na-late yung teacher, no? Ang ginagawa ko, kasi may projector. May projector. Pag na-late yung teacher, tas may magre-report, wala pa yung teacher, hindi pa makapag-umpisa yung report. Ang ginagawa ko, pinapasa ko yung gusto ko ipanood sa mga kaklase ko, tapos pina-flash yun sa buong classroom. Tapos sinesharean ko sila. Yung pinanood ko nung time na yun is yung sa trend, tapos yung bata, di ba? Hinayaan niya na mamatay yung bata para maligtas yung mga nasa trend. Maganda yon. Favorite din ni Ate April yun ipanood. Hindi ko alam kung ano yung purpose ng Panginoon sa mga kaklase ko na yon. Pero ang sabi ng Lord, kailangan ko silang sharean. Pagka gano'n sinasabi ko, Panginoon, samahan mo po ako, ikaw nagpapagawa nito eh. Lord, gawin na po natin. Ikaw na pong bahala. Pero purihin din naman ng Panginoon, sa mga dinami-rami na Bible study ko ng time na yon, meron namang nagpatuloy, purihin ng Panginoon na maging sa mga oras na to, maalab yung paglilingkod niya sa Panginoon at alam ko talaga na sumasa kanya ang banal na spirito. Purihin ng Panginoon. Kung hindi tayo nag-share nung time na yun, no, and share ko lang din sa Father in Faith ko, no, kay Kuya PJ, in-invite niya lang ako and pumunta ako dahil lang may pagkain. Hindi mo talaga alam kung ano yung purpose ng Holy Spirit nung time na yun. Hindi ko alam, ilang beses mo na ba ako in-invite nun? One click lang ba or ano? Ha? Hindi mo tandaan. Hindi ko rin tanda eh. Sabi ko, oy, makakatipid nanay ko ah. Makakatipid nanay ko. Kasi parang maiisahan ko yung church. Malakas ako kumain talaga eh. Makakatipid nanay ko, libre na ako ng tanghalian, no? Maiisahan ko yung Diyos. Sabi ko, maiisahan ko yung church. Dito na ako pinaupo sa unahan. Ako pala naisahan ng Diyos. Di na ako nakawala.
Hindi mo alam kung ano yung purpose ng Lord. Normal na ano lang, ng bagong pasukan lang yun. No? June yan, June 23. Kaya yun yung yung umpisa ko, no? Tapos sinusundo-sundo pa ako, hanggang ika-4th Sunday, in-invite ko si Bernard, hindi na ako sinundo. Ang ganda ng forma namin nun. Sinuot ko yung bigay ni Mama. Parehas kaming parang mga stripe nun, di ba? May stripe. Tapos pagdating namin dito, ako na yung pumunta. Sabi ko, wala sumusundo, late na, punta na ako. Sabi, kambal kayo? Yung suot kasi namin parehas. Di ko alam, nandiyan pa ba yun, yung damit na yun? Yun yung unang namin sinuot. So, nandito na kami, hindi ako sinundo ni Jeff nun. Purihin ng Panginoon. May purpose ng Lord talaga. Hindi mo alam kung ano. Hindi mo talaga alam. So, yun po ang ibig sabihin ng ipanganak na muli. No. Pangalawa, Spirit gives life. Sa John chapter 6, verse 63. Yan. It is the Spirit who gives life. Ang Spirit ang nagbibigay buhay. No? Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Kung gusto mo na yung mahal mo sa buhay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan nila ang Espiritu. At para makamit yung Espiritu, anong kailangan? Ang mga salitang sinabi ko sa inyo. Yung Word of God, yun yung may kargang Holy Spirit. Amen. Ulitin ko para mas malinaw. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Kahit anong pagpupumilit po natin, hindi po makapagbigay ng eternal life ang laman. Even yung mga methods natin, yung galing natin maybe sa pagtugtog, yung galing natin sa mga programs, yung galing natin sa leadership, hindi po makapagbigay ng buhay. Yung galing natin sa pagsusulat, pagmomotivate, hindi po mapagbigay ng buhay. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ito, tignan natin kung nasaan ang Holy Spirit dito. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu. At ito ang nagbibigay buhay. Ibig sabihin mga kapatid, kung gusto natin na yung mga mahal natin sa buhay, kung gusto natin sarili natin ay magkaroon ng buhay, kailangan ng salita ni Jesus. Sapagkat ang Word of God, naglalaman po yan ng Holy Spirit. It is authored by God. Di ba yung pinag-aralan natin dati regarding sa faith? Naglalaman po yan ng faith. No, sa Romans 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, para nila matanggap yung salita na nagbibigay buhay, yung Espiritu na nagbibigay buhay pala, kailangan nila ng salita. Kailangan nila mapakinggan yung salita. Anong gagawin yung salita? Para mapasa yung salita, kakainin mo to? Anong gagawin mo rito? Sasangag mo? Yung Bible, sasangag mo? Hindi, mga kapatid. Ang gagawin natin sa Bible, spiritual din, pakikinig. Ang pakikinig, mga kapatid, ay spiritual. Kaya mag-ingat po tayo sa pinapakinggan natin. Yung pakikinig po pinapakinggan po natin, pwedeng sumira sa atin or mag-build up sa atin. Hindi ko alam kung may kaibigan kayo, na kagaya ng iba kong mga kaibigan, na pagka masaya usapan, ayaw niya ng negative na usapan. Kasi, siya sabi, pinapaalala mo na naman. May ganon. Kasi, sobrang makasira po ng mood yun. Nakakaiba po talaga siya. And, di ko alam, sa amin din po sa bahay, madalas makinig si mama ng mga drama. Pag yung mga drama ay nag-aaway-away na, pinapatay na niya yan. Nasisira yung umaga niya. Pag nag-aaway-away na, yung mga nandun sa drama, yung pakikinig po ay spiritual yan. Yung pagsalita ay spiritual yan. Yung pagkain, less spiritual. Almost no meaning, yung pagkain. No, pero yung pinapakinggan mo, yung tinitignan mo, spiritual po yan. Yung sinasabi mo, spiritual yan. No? Pansin nyo, hindi nyo nakikita. Yung pakikinig hindi nakikita, di ba? Yung pagsalita hindi rin nakikita, di ba? Yung kasi yung purpose ng Lord eh. Spiritual po yung mga bagay na yan. No, so, tuloy po tayo. Holy Spirit po ang nagbibigay ng buhay. Siya po talaga ang nagliligtas. Imposible po maganap yung kaligtasan sa buhay natin nang wala ang banal na Espiritu Santo. At sa totoo lang mga kapatid, kung wala sa atin ang banal na Espiritu Santo, wala po tayong kaligtasan. No? Ngayon, paano nga ba makamit ang Holy Spirit? Magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Ang Holy Spirit, regalo po siya na binibigay sa atin, hindi po siya pinaghihirapan. Hindi po siya tinatrabaho.
No? Ang Holy Spirit, binibigay po sa atin ng Diyos ng libre. Tignan natin yung verse. Wait lang search ko lang. Hindi ko nasulat yung verse na yun eh. So, tignan natin sa sa Matthew, wait lang saglit lang. Matthew 7, tignan natin. 7:11. Matthew 7:11, check natin. Mateo 7:11. Yan. Hanggang 12, tignan natin hanggang 12. 7:11, ito. Ay, chapter 7, Mateo 7. Yan. 7. Yan. Yan. Okay. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama nasa langit? Bibigyan niya kayo ng mabuting bagay ang sino mang humingi sa Kanya. Tingnan natin sa verse. Yan natin sa ibang salin na ito. Tingnan na sa New King James. Sa Luke 11:13 siguro. Ayan, ito yung mas proper na translation. Tingnan natin. Luke 11:13. Yan. Ito. Ayan. Kayo ngang masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Di ba sa Mateo, magbibigay ng mabubuting bagay? Dito naman, magbibigay ng Espiritu Santo. So yung mabuting bagay na binabanggit doon is higit pa sa mabuting bagay na kaya nating isipin. Ang tinutukoy po doon ay Holy Spirit. Yung sarili niyang anak na bigay niya, paano pa po kaya ang banal na Espiritu Santo? No, maganda rin yan na manote natin yan. Lucas 11 verse 13. So siya ang nagbibigay ng Holy Spirit sa mga humihingi sa Kanya. No? God gives His Spirit. Yung pala yung next natin sa Ezekiel 36. Yan, kaya ako pala nabanggit din yun. 36 verse 25. Yan, 25 to 28. I will give you, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong spirito. No? Mula sa matigas na puso, mula sa mainggiting puso, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong spirito. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sinong gusto nun? Amen. Ibig sabihin, hindi na tayo yung kusang yung magpupumilit. Ayun, no? Ginagawa ka talaga niyang binibigyan ka ng bagong pagkatao. Bibigyan ko kayo ng aking spirito upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin. At masunod ninyo ng mabuti ang aking mga utos. Yan. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan naman po natin ng Diyos. Mga kapatid, ang banal na spirito po ang nagliligtas, kailangan po natin ng banal na spirito. Kung di pa po natin siya kilala, hanapin po natin siya. Sa umaga, hanapin natin siya sa gabi. Kung di po natin kilala ang Holy Spirit, wala po tayong kakampi. Ulitin ko, kung hindi po natin kilala ang banal na spirito, wala po tayong kakampi. No?
Sa bawat araw na dinaranas natin, wala tayong kakampi. Yes, may pamilya tayo, meron tayong mga leader. Nandiyan si Ate April, nandiyan si Kuya JB, no? Nandiyan yung mga leaders natin. Pero kung wala sa atin ang Holy Spirit, wala tayong kakampi, walang magtuturo sa atin. No? Kilalanin po natin ang Holy Spirit. Maging panalangin natin na maranasan natin ang banal na Espiritu sa bawat araw. Makipag-usap tayo sa Kanya. Siya ang nagpapalago. Yan, tingnan natin. Yung unang main point, mga kapatid, para sa mga hindi Kristiyano, no? Siya ang nagliligtas. Ngayon, pag Kristiyano ka na, ano ang sunod? After justification, ang next po ay sanctification. Ang tawag po rito ni John Wesley ay second grace. Siya po ang nagpapalago. Now, sapagkat ang spiritual growth ay hindi kagaya ng natural or physical growth. No? Na pag 6 years old ka na, dapat grade 1 ka na. Or pag 6 months ka pa lang, bawal pa. Hindi ka pa marunong lumakad. No? Pero spiritually, merong mga 6 months old, sobrang matatag na yung faith. Magkaiba. Meron naman mga 10 years ng Kristiyano, tutumba-tumba pa. Are you with me? No? Ibig ko sabihin, yung spiritual na paglago, iba sa natural na pagkalago. Kagaya nga ng sinasabi rin sa Marcos chapter 10, verse 37, may nauunang nahuhuli, may nahuhuling nauuna. No? Kaya mga kapatid, kung bago ka lang, huwag kang matakot. Sa halip, lakasan mo palalo yung loob mo. Sapagkat may mga nahuhuli pero sila pa yung nauuna. Huwag tayong mahiya na bago pa lang ako, na wala akong talento sa ganito, sa ganyan. Kung ano yung alam mong gawin at gusto mong gawin para sa Lord, yun yung gagawin mo. So spiritual growth is not natural, not like natural or physical growth. Kasi kung ang spiritual growth ay kagaya lang ng physical growth, mag-antay ka na lang ng panahon. No? O, pagka 3 years ka na, pwede ka nang mag-lead ng prayer meeting. Pag 5 years ka na, pwede ka na sumali sa worship team. Pag 10 years old ka na, sige, pastor ka na. O, pagka 15 years old ka na, sige, uwi ka na kay Lord. Hindi, joke lang. Mag-mission ka na. Are you getting me, mga kapatid? Siguro nga kung kagaya ng physical, mas madali siguro yung growth. Siguro sa JCOD, sobrang dami ng leader. Matagal na po ang JCOD, 33 years na eh. CCF, 40 years na. Mas marami leader dun. Mga pastor talaga. Pero mga mahal kong kapatid, kahit nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pang isang taon ka pa lang, or less than 2 years ka pa lang, hindi po yung hadlang para lumago ka sa Panginoon. To the roof na paglago. Amen? Sapagkat ang spiritual growth ay hindi kagaya ng physical growth. Ang paglago ay si Lord ang nagpapanukala. God causes growth. Siya yung nagpapanukala ng paglago. May kita natin dyan sa 1 Corinthians 3 verse 6 to 7. Sige. Ako ang nagtatanim. Sino nagsabi nito? Pablo. Si Pablo nagtanim, si Apollos ang nagdilig. No? Subalit ang Diyos ay nagpapatubo at nagpapalago. So, sino ba yung nagtanim? Maaring sino ba yung nag-share sa inyo ng Word of God? Sino yung nag-invite sa inyo? Kay Kuya Prelo, si Rinier ang nagtanim. No? Alam niyo ba si Rinier? Mga tropa natin. Si Rinier ang nagtanim. Si Kuya Ray, Kuya JB, Kuya Perds ang nagpalago. Si Kuya Dave ang nagpalago. Kasi, nagdilig. Marami nagdilig dyan. Hindi lang diniligan yan, pinukpok din yan. Yeah? Kay Lemark. Paano kay Lemark? Kay Lemark, si Cedric ang nagtanim, di ba? Cedric ang nagtanim, si Kuya Francis ang nagdilig, no? Ngunit, ang Diyos ang nagpatubo at nagpapalago. Si Lord ang nagkakos ng pagpapatubo at pagpapalago. Anong kailangan lang gawin? Kailangan may nagdidilig. Kahit di ka marunong magdilig, basta diligan mo, sharean mo yan. I-disciple mo yan.
Baka wala pa ritong nagdi-disciple sa inyo mga kapatid, kailangan po nating mag-umpisa ng discipleship. Amen? Kailangan may nagdidilig. Hindi pwedeng sikat lang ng araw. Ang Diyos, kagaya siya ng sikat ng araw. Ang Diyos, kagaya ng lupa. Without yung sikat ng araw, hindi po tutubo. No? Hindi pwedeng puro sikat lang ng araw, tas walang tubig. Wala. No? So, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig. Pinagpipray sila nung nagdidilig, masaya yung nagtanim, no? Pero ang pinakamahalaga or ang mahalaga, ang Diyos. Sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ngayon, may tanong ako. Kukulangin ba ang Diyos sa pagpapalago? Ibig ko sabihin, kung si Lord ang nagpapalago, posible ba na hindi niya gampanan yung tungkulin niya? Si Lord ba pwede ma-delay sa pagpapalago? Oy, hindi mo na kita papalaguin ha. Hindi. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, kung ginagawa natin yung part natin, imposibleng hindi gagawin ng Diyos yung part niya. Kung ikaw patuloy ka sa pagtatanim, kung patuloy ka sa pagdidilig, si Lord patuloy rin sa pagpapalago. Amen? At ang sanctification, ito po ay pagpapalago sa bawat araw. No, araw-araw, gabi-gabi, nagiging katulad ka ng Panginoon. Lumalago ka. Nagiging kamukha ka na ng puno kung saan ka itinawag ng Panginoon. Yung mga puno, di ba, pag maliliit pa lang, pag mga buto pa lang na sumisibol, magkakamukha pa sila eh. Di mo pa alam kung ano yung klaseng puno yan. Kahit pagtabi-tabihin mo yan. No? Mahirap malaman kung anong klase yan paglaki. Pero pag lumaki yan, malalaman mo na, ito pala yung klase ng puno na yan. Kailangan mong lumaki. Kailangan mong lumago. No? Kailangan mong tumanggap ng dilig or ng pag-aalaga. Amen? At ang Diyos ang nagpapalago. Paano tayo tinutulungan ng Holy Spirit na lumago? Tinutulungan niya tayo mag-pray. No? He helped us to pray. Romans 8 verse 26. Di ko alam kung naan. Ayan, sakto. Galing. Sige. Romans 8:26. He helps us to pray. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Holy Spirit sa ating kahinaan sapagkat di tayo marunong manalangin ng nararapat. Sino rito hirap din mag-pray? Ay, mukhang kami lang ni Kuya Andrew, hirap mag-pray. Salamat sa Holy Spirit, tinutulungan kami mag-pray. Sino rito ang hirap mag-pray? Mga kapatid, di ba? Pipikit ka. Di ba? Pipikit ka, magpipray ka. Hindi po tayo marunong mag-pray ng nararapat. No? Kaya't ito ay kahinaan natin eh. Kaya't ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. May mga ganong klaseng prayer na hindi mo nabanggit kung ano yung gusto mo sabihin, pero alam ng Diyos kung ano yun. Unspoken prayer. Or I don't know. May nag-viral na ganun, I don't know prayer. May mga ganon. Tinutulungan po tayo ng Holy Spirit kung paano mag-pray. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. No? Lumalago tayo sa pamagitan ng bagay po na iyan. Kaya the next time na paghirap tayo mag-pray, sabihin natin, Holy Spirit, tulungan mo po ako mag-pray. No? Or ito yung mga klase spiritual prayer na may kasamang speaking in tongues. Or ito yung klase ng prayer na humihikbi ka lang, may nagsama yung uhog sa luha. No? He helped us to understand the Word of God. Kahit mag-isa tayo, kaya natin malaman po yung Word of God, kung ano yung tinuturo. Yung salita ng Diyos. No, sabi ng mga ibang relihiyon, no, hindi nila binibigyan yung mga miyembro na ito. Alam naman natin, no? Hindi nila binibigay ito sa mga miyembro kasi sabi, wag daw basahin ito na kagaya ng magazine. Actually, maganda nga basahin ito na kagaya ng magazine. Ang ibig ko sabihin, basahin mo araw-araw. Basahin mo nang nag-e-enjoy ka. Yun. Mas okay siya basahin na para magazine. Basahin mo na nag-e-enjoy ka. Ngayon, bawal humawak yung mga miyembro nila. Pero ngayon pwede na yata. Kasi parang na-target sila eh. Pwede na yata sila humawak ngayon. So pagka tayo nagbuklat ng Bible, baka meron pang rito, walang Bible. No, yung mga bagong invites po natin. Ang Holy Spirit po mismo yung nagtuturo sa atin ng Word of God. Kasi sa John 14 verse 26, siya po yung mismo magtuturo sa atin at magpapaalala sa atin. No? Ng mga bagay, lahat ng bagay, at magpapaalala lahat ng sinabi ni Jesus.
Ang kausap niya po rito ay mga alagad, no? Yan. He helps us overcome sin of the flesh. Holy Spirit helps us to overcome sin of the flesh. Yan. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Pag tayo po ay puspos ng Holy Spirit, hindi pwedeng magsama yung puspos ka ng Holy Spirit tapos nadadaig ka ng temptation. Hindi siya pwedeng magsama. No? Kaya pagka tayo ay puspos, tinutulungan tayo ng Holy Spirit na ma-overcome natin yung kasalanan. No? Sa eyes, sa flesh, no? Mga pagnanasa natin na nananahan pa rin sa atin. Yung pagnanasa po na yan, nananahan pa rin sa atin, hindi pa yung pwedeng humiwalay. Hindi mo siya pwedeng patayin, pero pwede mo siyang patulugin. No? Hindi mo siya pwedeng alisin talaga sa'yo. Kasi nakadikit na po yung sa laman natin. No? Yung mga pagnanasa na yon ng mundo. Ang kailangan lang, at ang pwede lang natin gawin, patulugin yung, pahinain yon at palakasin yung Holy Spirit sa buhay natin. Amen? So kailangan mapuspos tayo. Yun po yung tulong sa atin ng Holy Spirit. Sino rito gusto niya na overcome niya yung mga temptation, yung mga sin sa buhay niya na dumarating? Gusto natin yan. Sapagkat ang goal ng sin sa buhay ng Kristiyano is ilayo ka siya sa Diyos. Ilayo ka sa Diyos. Paano ka lalago? O lagi ka nakalayo sa Diyos. Hindi ka po lalago. Pag lagi ka nakalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Sa halip, kung na-overcome mo yung mga challenges, yung mga temptations, lalakas ka, tatatag ka, at lalago ka. Parang ano lang, pagka nag-gym ka, no? Pag pinapractice mo yung bench mo, nung una, mga tag 5 lang, wala pang barbell, wala pang plates, ganun-ganun ka lang, nanginginig ka na, tapos nilagyan, tapos pinush mo, kaya mo naman, pero kinabukasan, sobrang sakit, napupunit yung mga muscles, yung mga protein. No? Pero as next week, dinagdagan mo, next week, dinagdagan mo, hanggang sa lumakas ka na lumakas. Habang na-overcome mo yun, lalakas ka ng lalakas. Ganun din po, habang na-overcome natin yung temptations, lalakas tayo ng lalakas. Pero mga kapatid, meron din po ako gusto sabihin. Po, ang gamit natin ay willpower. Willpower, no? Yung parang tinitiis mo lang, kagaya ng ginawa ko neto nakaraan, nag-willpower ako na walang rice, tinitiis ko lang. Whew! Kagabi, ang dami ko nakain. Nagnilaga. Nalituloy ako natulog. Di ba, Andro? Tinitiis ko lang sabi ko, kaya ko to, walang rice. Sabi ni Jay, sabi, Kuya, magsaing pa ako. Hindi, okay na yan. Tapos nakita ko, may baka pala. Sige, magsaing ka. 3 takal. Yan, bukod dun sa meron pang kalahati. Willpower Ibig ko sabihin, pag ang laban natin sa temptation ay willpower, pagka tayo talaga napuno, sabog, talon ka sa kasalanan, swimming ka sa kasalanan. Mga mahal kong kapatid, willpower is limited lang. Daily willpower natin, willpower bank natin, limited lang yan. Pag ikaw naharap sa pagsubok, tapos inawi ka pa ng jowa mo, tapos may ganito pang problema, wala. Ubos ang willpower mo. Pero if the power of the Holy Spirit is in you, pag puspos ka, kaya mo. Amen? Amen. No? He helps us to become victorious in challenges. Yan. Sa mga temptations, sa mga challenges na darating, pag sinabing challenges, ito ay galing sa Diyos. No? Pag temptation, usually ito ay dahil sa pita ng laman at dahil lang din sa mundo. Tingnan natin. Wala pang pagsubok, no? Na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, anong gagawin ng Diyos? Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 2 bagay ibibigay sa atin ng Diyos. Masinin natin. Bibigyan tayo ng lakas at ng paraan upang malampasan ito. Kaya mga kapatid, kung dumaraan tayo sa pagsubok, anong kailangan natin gawin? Mag-antay tayo sa Diyos. Panginoon, ipakita mo sa akin yung paraan kung paano makakalampas dito. Mag-antay ka sa Diyos. Humingi ka sa lakas, Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas ma-overcome tong challenge na to.
at ipakita mo po sa akin yung liwanag sa dulo ng tunnel na to, mag-antay ka sa Lord. Kasi ang Diyos, pag nagpadala ng pagsubok, nagpahintulot ng pagsubok, hindi pwedeng walang kasamang solusyon. Amen? So, nandyan yung bibigyan kanya ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Finally, He helps us to be bold and disciplined. Bakit ito yung nais kung huling banggitin sa inyo patungkol sa pagpapalago? Sapagkat upang tayo ay lumago, kailangan natin ng lakas ng loob. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan. Kailangan natin ng lakas ng loob, kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. Mga kapatid, pakinggan po natin mabuti. Kung wala ang lakas ng loob, kung wala ang pag-ibig, kung wala ang disiplina, hindi po tayo lalago. Amen? Sapagkat ang Christian life ay puno ng disiplina. Pagbabasa, pagpipray, kung musician ka, pagpapractice. No? Kung part ka ng ministry, pagpunta sa meeting. Yung ministry po natin, punong-puno ng mga bagay na to. Puno ng kapangyarihan. Kailangan, hindi lang po talents natin yung umiiral, yung galing natin, hindi lang. Kapangyarihan ng Espiritu. Dapat, malakas din po yung loob natin, kagaya ni Kuya Prelo. Dati, nung una siya nag-special number, kakaba-kaba, ngayon, hindi na. No? Kailangan malakas loob mo. Kaya pagka inassign ka sa ganito, kung maaari, yes, Lord. No, pero hindi ko naman sinasabi yung para i-brainwash kayo or parang i-guilt trip kayo or something like that. Kung maaari, yes, Lord. Do it scared. Amen? Kahit takot ka, kahit hindi mo sure, gawin mo pa rin. Sapagkat kung ganun yung attitude natin, lalago po tayo. And, ayan, kailangan may pag-ibig at kailangan disiplina, pagpipigil sa sarili. Siya nga po ang nagpapalago. At, ikatlo, siya ang magluluwalhati. Hindi lang po siya yung nagliligtas, hindi lang po siya yung nagpapalago, siya rin po yung magluluwalhati. Again, ang banal na spirito po ito. Pwede ba natin buksan yung 1 Thessalonica 5 verse 23? Verse 23. Amen. Yan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan. Sanctify, pakabanalin, linisin, gawing matuwid, yan yon. Ayan. Iba pala yung gawing matuwid. Sanctify you completely. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang spirito, kaluluwa at katawan. So, tatlo, no? Spirito, kaluluwa, katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, dito sa verse na to, makikita natin yung sanctification and glorification. Pastor, ano po yung glorification dito? Mga kapatid, ang glorification dito ay ito, hanggang sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Sa pagbalik po ng Panginoong Yesus, iuwi niya tayo kung saan siya nandoroon at luluwalhatiin tayo, maghahari tayo, nakasama niya. Yun po ang glorification. By that time, perfect na yung salvation. Ngayon mga kapatid, hindi pa po perfect ang salvation. Hindi pa po complete ang salvation. Kailangan po ng sanctification, kailangan po ng glorification. No? Ayan. So, tignan natin ang role ng Holy Spirit sa glorification. Siya ang ating assurance. He is our assurance. He is the Spirit of promise. Ephesians 1:13 to 14. Sige, walang Tagalog? Okay lang. In Him, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, or naniwala, nanampalataya, you were sealed with the Holy Spirit of promise.
Nung naniwala tayo, nanampalataya tayo, naselyuhan tayo ng Holy Spirit of promise. Na siyang garantiya, no? Guarantee of our inheritance. Na siyang garantiya ng ating mana. Are you with me? Amen. Hanggang sa pagtutubos, redemption of purchased possession to the praise of His glory. Amen. No, nung tayo ay nanampalataya, nung tayo naniwala sa salita na napakinggan natin, nasabi natin, hindi naman ako binubudol neto, no? Hindi naman ako basta ini-invite neto sa church. Nung naniwala tayo, nanampalataya tayo, tinanggap natin ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit po, na pumasa sa atin, siya po yung naging selyo natin. Siya yung parang tinanggap natin na na installment. Kumbaga, yan muna yung tatanggapin mo. Ano yan? Ano ba to? May tinatawag yan pagka nangungutang, ano ba yun? Yung guarantor, hindi, may isa pa, yung binibigay mo pagka mangungutang ka. Kunyari, yung bahay ko, yun yung collateral. Collateral. Tama ba? Collateral ba yun? Collateral, yan. Collateral, kailangan ng collateral bilang pangako na babayaran ko yan. Alam nyo ba, mga kapatid, binigay po sa atin ng Diyos ang Holy Spirit bilang pagtupad sa pangako, babalik ako. Kukuhain ko kayo dyan. Sabi ni Jesus sa John chapter 14, hindi nyo ba nalalaman? Uuwi ako sa Ama. Uuwi lang ako saglit. Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan, tapos babalik ako sa inyo. Bilang katibayan, iniwan niya yung Holy Spirit. Ang sabi sa ibang translation, siya ay guarantee, no? Or sa iba, installment sa sa NASB. Siya muna. Bago makumpleto yung pangako. He is the Holy Spirit of promise. Actually, siya rin ay pwede nating mahalin tulad sa engagement ring or promise ring. Wala pang marriage. Wala pa yung marriage of the Lamb. Pero may pangako. Pag nasa yung Holy Spirit, ibig sabihin, kasama ka sa church. Ibig sabihin, papakasalan kita sa huling panahon. Yung sinasabi ni Jesus, marriage of the Lamb. Ang church, ikakasal kay Jesus. Alam niyo ba, sa kultura ng mga Hudyo, ang ginagawa ng ikakasal, nag-iwan siya ng engagement, umuuwi sa bahay ng ama, hinahanda yung titirhan nila. Amen ba? Ganon din po yung ginagawa ni Jesus ngayon. Siya ay tanda, siya ay assurance natin sa huling panahon. Sa Ephesians chapter 4 verse 30, He is our seal for the day of redemption. Siya yung ating tanda, siya yung ating marka. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Siya yung tatak, palatandaan, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Sino rito yung may mga engagement ring tapos binabasta-basta lang, diba? Sinusuntok sa pader, di ba? Sinasangla, pwede ba isangla? Di ba? Binabaliwala. Yung pangako, yung palatandaan, kahit sabihin natin promise ring, sa mga kabataan, baka may promise ring kayo. Or something, magpe-February na naman. Titignan ko kung may mga promise ring kayo, ha? Winawala ba yon? Hindi winawala. Hindi yun, hindi winawalang hiya, hindi yun winawala. Ganyan din mga mahal kong kapatid, huwag nating palulungkotin ng Holy Spirit. Huwag po natin sasaktan ng kanyang damdamin. Siya po ay person, may damdamin pa ang Holy Spirit. No? Sapagkat siya ang ating tatak. Siya ang tatak ng Diyos sa atin. Katibayan na tayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Pagdating ng huling araw, isa lang ang titignan ng Diyos. Ito ba ay pinapanahanan ng aking banal na Espiritu o hindi? Yun lang. Ito ba ay tinubos? Oo, hindi. Yun lang. Parang nung panahon ng mga Egyptians, nung yung angel of death ay romonda sa mga Egyptians at namatay yung mga panganay, tinignan, meron ba yung blood of the lamb sa hamba ng pintuan? Pag meron, lampas. Ay ito, walang blood of the lamb. Kukuhain yung panganay. Ito may blood of the lamb, lalampasan. Yun lang yung titignan ng Lord. Hindi na niya titignan kung gaano ka kagaling. Hindi na niya titignan yung mga dami ng ginawa mo. Hindi na niya titignan yung katayuan mo sa buhay. Yung titignan niya, nasa iyo ba ang Holy Spirit o wala? Kasi kung oo, tara uwi na tayo. Hindi tayo taga rito.
Uwi na tayo. Nahanda ko na yung titirahan natin. Mga kapatid, mga mahal kong kapatid, nawa maunawaan natin yung lalim. Nawa maunawaan natin yung napakabuti at napakagandang plano ng Diyos para sa kanila na nananampalataya sa Diyos. Ang plano po ng Diyos sa atin, hindi lang natapos nung namatay at muling nabuhay si Jesus, pero hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Kumpleto po ang plano ng Diyos. Hindi po siya kagaya ng na pagka naghanda ng recipe, ay sabihin, magluto ka, tas wala pa ngayong mga lulutuin. Kumpleto na. Lulutuin na lang talaga. Mag-aantay ka na lang. No? Finally, He is our spirit of adoption. Sa Romans chapter 8, verse 15. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkop. Dahil po sa banal na spirito, tayo po ay tinanggap sa pamilya ng Diyos. No? Kahit hindi tayo bayan ng Diyos, hindi tayo Israelita, kahit kaaway tayo ng Diyos, binilang tayo bilang mga kaibigan ng Diyos, at mas maganda pa nga, binilang tayo bilang mga anak ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 12, ngunit silang nagsitanggap sa Panginoon, ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ito po ang trabaho ng Holy Spirit sa ating buhay. He is a person, gusto niyang i-reveal yung sarili niya sa atin, gusto niyang magpakilala sa atin, gusto niyang magkaroon tayo ng fellowship with Him. Ang Holy Spirit, mga mahal kong kapatid, nasa puso natin, nasa buhay natin. Maaari po bang tumayo ang bawat isa sa oras na to? Pinag-aralan po natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Siya po ang ating kaligtasan, siya po ang nagpapalago sa atin, at siya po ang ating tatak sa huling panahon. May tanong ako sa oras na to. Habang tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, maaari po ba tayong pumikit para hindi rin naman po mahiya po yung mga katabi natin? Pinag-aralan po natin na siya ang nagliligtas. Siya po ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin. May tanong ako. Nais mo rin ba makaranas ng kaligtasan? Kung ikaw ay first time lang dito, or maaaring matagal ka nang dumadalo pero hindi mo sure sa sarili mo na ligtas ka, na nasa iyong banal na spirito, na tunay ka nakapagbalik loob sa Diyos, at gusto mo na maligtas, makaranas ng pagiging born again. Kung gusto mo na maranasan yung experience na pagiging born again na dinudulot ng Holy Spirit at makaranas ng kaligtasan, maaari bang itaas mo ang kamay mo at ipapanalangin kita? Kung ikaw naman ay matagal ng Kristiyano pero nakita mo na stagnant ka na, nais mong lumago, may desire ka pero hindi ka lumalago, lagi kang nababackslide sa kasalanan, lagi kang nahuhulog sa kasalanan, lagi kang nadadaig ng temptation, lagi kang back to zero. Sabi sa ating pinag-aralan, ang banal na spirito ang nagpapalago. Kung ikaw ay nais mong lumago sa tulong ng banal na spirito, maaari mo bang itaas ang kamay mo? Ipapanalangin kita. At finally, kung ikaw yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung nais natin na makasama sa kanyang kaluwalhatian, at makaranas ng glorification, lumapit tayo sa Diyos. Habang nakataas ang ating kamay at tayo'y nakapikit at habang nasa presensya ng Diyos, O aming Diyos, pinupuri ka namin. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod ay mahina, na kami ay marupok, mabilis mabuyo ng tukso, na kami may isip na malikot, may puso mapanlinlang. Sa maraming pagkakataon ay binibigyan namin ng kapangyarihan,
Kaya't mas mabilis kaming sumuko. Mas mabilis kaming mabigo, Panginoon. Tignan mo po ang puso ng aking mga kapatid. Tignan mo po ang puso ng aking mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Namatay ang Panginoong Hesus para sa atin. Siya'y muling nabuhay para rin sa atin. Ang banal na Espiritu ay sinugo para sa atin. Upang tayo makalakad na may katuwiran sa Panginoon at tayo ay makupkop sa huling panahon. Kung tayo ay nananampalataya na tayo ay minamahal ng Panginoon at siya'y namatay para sa atin, tayo'y sumunod sa panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y humingi ng tawad sa aking kasalanan. Ako'y iyong linisin. Ako'y iyong iligtas. Nananampalataya po ako na ikaw ay Panginoon at ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at namubuhay na muli makalipas ang 3 araw. Nung ikaw ay bumalik sa langit, isinugo mo ang iyong banal na Espiritu. Hinihingi ko ang iyong banal na Espiritu sa aking buhay sa oras na ito. Manahan ka, makasama kita sa bawat araw, sa bawat oras, mangusap ka. Ipagtanggol mo ako, tulungan mo ako, kupkupin mo ako hanggang sa huling panahon. Oh, Panginoon, pinupuri ka po namin, sinasamba, dinadakila sa oras na ito. Na-acknowledge po namin na ikaw ang nagliligtas, even sa mga nanonood sa online. Magbigay ka po ng kalakasan, magbigay ka po ng assurance, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, inaalis ko lahat ng duda sa salvation. If His Spirit is in us, tayo ay ligtas. Ngunit silang pinapanahanan ng anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Sinasabi salita ng Diyos. Oh Lord, I rebuke all the doubt regarding our salvation. And I rebuke all the strongholds na nagiging dahilan kung bakit hindi kami makalumago. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw po ang patuloy na mangusap. Ikaw ang patuloy na mangialam sa aking mga kapatid. Ibig sa mga may karamdaman, I speak healing right now by the power of the Holy Spirit right now in the name of Jesus. Sa mga nagugulo ng isipan, nadidiliman ng puso, cleansing right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, anxiety go away right now in the name of Jesus. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, glorify. We magnify your name. We thank you. We love you. We thank you. We love you. We thank you. Salamat sa iyo, oh Banal na Espiritu. Minamahal ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong ministeryo, sa iyong pag-aaruga sa amin, sa iyong pagkupkup, sa iyong pagiging pasensyoso sa amin, Panginoon. Nalam po ang lahat ng bagay sa amin, aming kahinaan, aming downtimes, ang aming may di kalakasan. Oh God, kubkubin mo po ang aming buhay. Lord, na kami maging kagamit-gamit sa iyo. Lord, that we manifest your will in our lives, oh God. That we manifest, Panginoon, the image of Christ in us, oh God. That we manifest, Panginoon, the fruit of the Holy Spirit, Panginoon, in our lives, Panginoon. Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we thank you. Lord, we glorify you. Amen. Amen. At amen.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.